Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Ngunit ramdam ni Liza ang bigat ng hangin. Nasa kusina siya. Nakaupo sa harap ng mesa. Hawak-hawak ang kanyang cellphone. Kanina pa niya sinusubukang tawagan si Armando, ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito sumasagot. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi lamang dahil sa kaba, kung hindi dahil alam na niya ang kasunod nito. Hindi na ito bago sa kanya. Ilang beses na niyang pinagdaanan ng parehong senaryo. At sa bawat pagkakataon, lagi siya ang talo. Maya-maya, narinig niya ang kaluskos ng pintuan. Pumasok roon si Armando. Amoy alak at pabango ng ibang babae. Maingat ang bawat hakbang nito. Para pang umaasang hindi siya maririnig. Ngunit naroon si Liza at nakatitig. Matyagang naghihintay. "Saan ka na naman galing, Armando?" Malamig niyang tanong habang pinipilit na pigilan ang pag-iyak. Nagulat si Armando, ngunit agad rin itong ngumiti na para bang walang nangyari. "May meeting kami ng mga kliyente. Medyo natagalan lang kaya pasensya na ha." Paliwanag nito, sabay lapit sa kanya upang yakapin siya. Subalit umatras si Liza. Ramdam ang hapdi ng katotohanan. "Huwag mo na nga akong lokohin, Armando. Amoy alak ka oh. Alam ko na kung saan ka nang galing." Nanlumo ang mga mata ni Armando. Ilang segundo siyang natahimik bago napabuntong hininga. "Liza, patawad. Huling beses na ito. Nangangako ako na magbabago na ako. Ayokong masira ang pamilya natin." Ngunit para kay Liza, ilang beses na niyang narinig ang parehong linya. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa at doon ay nakita ang pamilyar na pag-iyak. Luha na ginagamit upang muli siyang papaniwalain. Sa kabila ng lahat, nadudurog ang kanyang puso. Mahal na mahal pa rin niya si Armando. Sa sandaling iyon, bumaba mula sa hagdan ang kanilang anak na si Nathan. 7 taong gulang pa lamang noon. Nakapanjama at pitpit ang kanyang paboritong laruan. "Mama, Papa, bakit po kayo nag-aaway?" Inosenteng tanong nito. Tumigil ang mag-asawa at agad na kumalma si Liza upang hindi na managdagan pa ang bigat na dala ng bata. Wala anak. Pagod lang si Papa sa trabaho." Sagot niya, pilit nang umiti. Lumapit si Nathan kay Armando at yumakap dito. "Papa, huwag po kayong aalis palagi ha. Namimiss ko po kasi kayo." Sa yakap ng anak, doon naramdaman ni Liza ang kanyang kahinaan. Para sa bata, pinili niyang manahimik kahit pa siya ang nagturusa. Nang gabing iyon, humingi ng tawad si Armando sa kanya. Paulit-ulit, habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. "Liza, hindi na talaga mauulit. Ikaw at si Nathan lang ang buhay ko." At gaya ng dati, pinili ni Liza na maniwala. Pinili niyang kumapit sa kaunting pag-asang baka sa pagkakataong ito ay totoo na ang pangako. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, may tinig na bumubulong. "Hanggang kailan mo titiisin, Liza? Hanggang kailan mo kayang tiisin? Hanggang kailan mo ipaglalaban ang isang pusong paulit-ulit kang sinasaktan?" At doon, nagsimula ang kwento ng isang pusong sugatan na paulit-ulit na umaasa sa kasinungalingan ng pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan, mula nang muling mangako si Armando na magbabago na. Sa umpisa, tila nagbago nga ang ihip ng hangin. Maaga itong umuwi. Madalas ay nagdadala ng pagkain para sa pamilya. At minsan pa nga'y sabay nilang sinasama si Nathan sa park tuwing linggo. Si Liza, bagamat may alinlangan, ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Para bang bumabalik na ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Ngunit ang tahimik na panahong iyon ay panandalian lamang pala.
Sa 3 buwan ay nagsimulang mapansin muli ni Liza ang mga palatandaan. Madalas na namang wala si Armando sa gabi. Laging may dahilan. Overtime daw. Biglang meeting. At kung hindi naman kaya ay traffic. Ang cellphone nito ay laging nakasilent at laging nakatagilid kapag siya ay nasa bahay. Isang gabi, habang inaayos ni Liza ang mga labahin, nahulog mula sa bulsa ng pantalon ni Armando ang resibong galing sa isang mamahaling restaurant. Hindi ito ang uri ng kainan na basta-basta niyang pinupuntahan, lalo na't may kaakibat itong sulat kamay. "Thank you for tonight, mahal." Lanlamig ang kanyang katawan. Huling nabiyak ang puso niyang pilit niyang tinatahi. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang resibo. Habang bumabalik sa kanyang alaala ang lahat ng beses na pinatawad na niya ang kanyang asawa. "Ilang beses pa ba?" Tanong niya sa sarili. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sumagot. Kinabukasan, kinausap siya ng matalik niyang kaibigang si Marites. Kapwa guro sa eskwelahan. "Liza, hindi ka na natuto. Paulit-ulit kang sinasaktan. Hanggang kailan ka magiging bulag?" Seryoso nitong tanong habang sila'y nagkakape. "Hindi ko kayang basta iwan siya, Marites." Mahina niyang sagot. "May anak kami. Si Nathan. Siya ang iniisip ko. Paano kung lumaki siyang walang ama?" Ngunit hindi pumayag si Marites. "Mas lalong masasaktan ang anak mo kung palagi niyang nakikita kayong nag-aaway. Hindi mo ba napapansin? Si Nathan, madalas na lamang natahimik. Ramdam niya ang bigat sa loob ng bahay." At totoo yun. Sa tuwing nagbabangayan sila ni Armando, palihim niyang nakikita ang anak na nakasilip mula sa pintuan ng kwarto. Mahigpit na naiyakap ang laruan niyang oso at takot na takot. Isang gabi, hindi na nakapagpigil pa si Liza. Hinarap niya si Armando pagka-uwi nito. "Hanggang kailan, Armando? Ilang beses mo pa akong lolokohin? Hindi ka na naawa sa anak mo." "Wala ka bang tiwala sa akin? Lagi ka na lang naghahanap ng mali." Sigaw ni Armando. Halatang may iniiwasang sagot. Napahagulgol si Liza. "Wala akong hinahanap, Armando. Kusang lumalabas ang katotohanan. Hindi mo na nga tinatago eh." Sa labas ng kanilang silid, nakaupo si Nathan sa hagdanan. Tahimik na nakikinig sa lahat. Sa murang edad, unti-unti niyang naunawaan ang mga salitang pagtataksil, pag-ibig at pangakong napapako. At sa bawat sigaw ng kanyang ama at hikpi ng kanyang ina, mas lalong nababasag ang kanyang pagkabata. Para kay Liza, unti-unti nang lumilinaw. Hindi lamang siya ang nasasaktan sa paulit-ulit na pagkakanulo ni Armando, kung hindi pati ang inosenteng puso na hindi dapat nadadamay, ang puso ng kanilang anak. Hindi na mabilang ni Liza kung ilang gabi na siyang umiiyak ng palihim. Kapag natutulog na si Nathan, saka pa lamang bumubulwak ang kanyang mga luha. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung bakit. Sa kabila ng lahat, ay nanatili pa rin siya sa piling ni Armando. Pagod na ang puso't isipan niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda, kasama si Marites, hindi niya na napigilang magsalita. "Marites, hindi ko na kaya. Paulit-ulit na lang. Napakasakit na parang wala nang katapusan. Kung ganun ay bakit hindi mo na lang siya iwan?" Diretsyong tanong ng kaibigan. Napatingin si Liza sa mga bituin. "Hindi ko kayang basta iwan si Armando. Hindi dahil mahal ko pa siya, kung hindi dahil kay Nathan. Gusto kong makita kung kaya ba niyang maging ama. Kung sakaling mawala ako, magiging maayos ba ang buhay ng anak ko sa kanya?" Doon nabuo sa isip ni Liza ang isang ideya. Papanganib, ngunit sa tingin niya'y yun lamang ang paraan para malaman ang totoo. "Magpapanggap akong may malubhang sakit." Kinabukasan, pinuntahan niya ang pinsan niyang si Doktora Regina, isang oncologist sa ospital. Sa loob ng klinika,
Umiiyak siyang nagbukas ng damdamin. Regina, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto kong subukan ng asawa ko. Gusto kong makita kung kaya ba niyang tumayo bilang haligi ng pamilya kung sakaling wala na ako. Pwede mo ba akong tulungan? Becky lang, hindi totoong diagnosis. Nagulat si Dr. Regina. Liza, delikado yung iniisip mo. Hindi biro ang ganyang klase ng panlilinlang. Paano kung masaktan lalo si Nathan? Ngunit mariin ang sagot ni Liza. Mas masakit na makita ko siyang lumaking may amang hindi marunong magpahalaga. Kailangan kong malaman. Sa huli, napilitan si Regina na gumawa ng peking medical record. Resulta ng mga test na nagpapakitang may malubha siyang sakit. May taning na 3 buwan na lamang. Nang hawak na ni Liza ang mga papel, nanginig ang kanyang kamay. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganitong punto. Magpapanggap na naghihingalo para lamang malaman kung kaya pa bang isalba ang kanyang pamilya. Pag-uwi niya, tinipon niya ang loob at kinausap si Armando sa sala. Nakaupo silang magtatabi, habang si Nathan ay naglalaro sa lapag. Mahigpit ang pagkakahawak ni Liza sa dokumento. Armando, may kailangan akong sabihin. Bakit ang seryoso mo? Tanong ng asawa, bagyang kinakabahan. Huminga siya ng malalim bago magsalita. May sakit ako at malubha na. Ayon sa doktor, 3 buwan na lamang ang natitira sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Armando. Ano? Liza, ano bang sinasabi mo? Hindi totoo yan. Kinuha niya ang papel at pinasa. Namutla at napaupo na lamang si Armando. Natila gumuguho ang mundo. Lumapit si Nathan. Inosenteng nagtanong. Mama, ano pong ibig sabihin ng 3 buwan? Sa sandaling iyon, nakita ni Liza ang takot sa mga mata ng anak at ang pagkabigla sa mukha ni Armando. At sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang ang planong ito ang magiging susi para malaman ang katotohanan. Kung kaya pa bang magbago ng kanyang asawa o kung hanggang do'y mananatili siyang bilanggo ng sariling kahinaan. Mula nang ipahayag ni Liza ang kanyang karamdaman, tila nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Bigla na lamang naging maalalahanin si Armando. Tuwing umaga, siya nang naghahanda ng almusal. Tuwing gabi, inuuwi niya ang paboritong prutas at bulaklak ni Liza. At higit sa lahat, lagi niyang sinisigurong nasa tabi siya ng mag-ina. Liza, hindi mo kailangang mag-alala. Habang nandito ka, ahalagaan kita. Pangako, hindi kita iiwanan. Bulong ni Armando isang gabi. Habang nakahiga sila, pinagmamasdan nito ang asawa na tila ngayon lang niya napagtanto ang halaga ng bawat sandali. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Liza ng pag-asa. Baka ito na nga ang pagkakataong magbago siya. Ngunit sa kabila ng pagpapakita ng kabutihan, hindi mapawi sa kanyang puso ang alinlangan. Sanay na siyang malinlang ng matatamis na salita at panandali ang pagbabago. Si Nathan, bagaman bata pa lamang, ramdam rin ang pagbabago. Mama, ang bait na po ni Papa ngayon, no? Lagi na siyang nasa bahay, hindi na siya lumalabas gabi-gabi. Ngumiti si Liza at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, sana nga magtuloy-tuloy na. Ngunit ang mga lihim ay mahirap itago. Isang gabi habang nasa sala si Liza at nagbabasa ng aklat, napansin niyang biglang tumunog ang cellphone ni Armando na naiwan doon sa mesa. Sa screen, lumabas ang isang pangalan, Sweetheart. Nanlamig ang kanyang katawan. Mabigat ang dibdib na kinuha niya ang telepono at binuksan ang mensahe. Kailan mo ako makakasama ulit? Miss na kita. Nalaglag ang luha ni Liza. Kahit sa kabila ng lahat, kahit na alam ng asawa niyang siya'y may taning na, nagagawa pa rin itong maghanap ng iba. Ang mga pangako nitong magbabago ay parang bula na naman. Pag-uwi ni Armando, tinanong siya ni Liza ng diretso. Sino si Sweetheart? Malamig ang boses.
Nanginginig ang mga kamay. Natigilan si Armando, ngunit agad ring naghanap ng palusot. Liza, wala lang yun. Kaibigan ko lang yun. Mali ang iniisip mo. Kaibigan? Paanong kaibigan ang tawag sa'yo ng ganyan? Singal ni Liza. Hindi na napigilan ang kanyang luha. Armando, 3 buwan na lamang ang natitira dito sa akin. Pero nagagawa mo pa rin tumingin sa iba. Paano kung wala na ako? Paano na si Nathan? Hindi makasagot si Armando. Tahimik lang siyang nakaupo. Nakayuko habang si Liza ay nag-uumapaw sa sakit. Kinabukasan, pilit nitong ipinakita na wala siyang ginagawang masama. Mas maalaga, mas masipag, ngunit sa bawat ngiti at kilos niya, parang may tabing na nakatakip. Hindi na ganoon kadali para kay Liza ang maniwala. 1 linggo ng hapon, dinala ni Armando ang pamilya sa simbahan. Humawak siya sa kamay ni Liza at kay Nathan habang nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo pa ng oras ang asawa ko. Hayaan niyo po akong bumawi sa kanya. Ngunit para kay Liza, ang tanong ay hindi na kung gaano siya kayang alagaan ni Armando sa nalalabing panahon. Kung hindi kung kaya ba nitong piliin ang katapatan kapag wala ng bantay, kapag wala ng sakit na nakasabit sa kanyang balikat. At sa puso niya ay naroon ang pangamba. Baka ang lahat ng ipinapakitang pagbabago ay isa lamang panandali ang takot at hindi tunay na pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo at tila nagiging normal na muli ang takbo ng kanilang pamilya. Lagi nang kasama ni Armando si Liza sa mga check-up at sinasamahan rin niya si Nathan sa eskwela. Sa paningin ng mga tao, isa siyang mabuting asawa at ama na nagsusumikap sa kabila ng malubhang sitwasyon ng kanyang asawa. Ngunit isang gabi, natuntun muli ni Liza ang lihim na hindi niya akalaing muling uusbong. Habang nag-aayos siya ng mga labahin, napansin niyang may 2 resibo na nakasuksok sa bulsa ng pantalon ni Armando. Galing sa isang hotel sa kabilang bayan. Sa resibo, malinaw ang oras. Eksaktong mga oras na sinabi nitong may emergency meeting siya. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Liza. Ramdam niyang muling binasag ni Armando. Ang tiwalang unti-unti niyang binubuo. At hindi siya nagkamali. Nang gabing iyon, narinig niya mismo si Armando sa telepono habang nakatago sa garahe. Pasensya ka na mahal ha. Mahirap lang ang sitwasyon ko talaga ngayon. Alam mo naman ang asawa ko. Pero miss na rin kita. Hanap tayo ng oras. Bulong nito. Akala'y walang nakakarinig. Dahan-dahang lumapit si Liza. At bago pa matapos ang tawag, diretso siyang nagsalita. Kaninong oras ang hinahanap mo? Hindi pa ba sapat ang oras na ibinibigay ko? Hindi pa ba sapat na akala mo'y mamamatay na ako, Armando? Nagulat si Armando. Halos mabitawan ang telepono. Liza, hindi yan ang iniisip mo. Hindi. Napasigaw siya. Nanginginig sa galit. Habang pinipilit kong tanggapin na malapit na akong mawala, ikaw naman pala, naghahanda ng ibang buhay kasama ang iba. Paano si Nathan? Kapag wala na ako, anong klaseng amang matitira sa kanya? Sa hagdan, naroon si Nathan, tahimik na nakikinig. Ang mga matang inosente, unti-unting napupuno ng pangunawa na hindi niya dapat malaman sa murang edad. Napaiyak ang bata at tumakbo sa kanyang silid. Iniwan ang magulang na patuloy na nagtatalo. Natigilan si Armando. Tila doon lamang natauhan. Liza, nagkamali ako. Natatakot lang ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung papaanong harapin ang posibilidad na mawala ka. Kaya naganap ako ng matatakasan. Patawarin mo ko. Ngunit hindi na gaya ng dati si Liza. Hindi na ganoon kadali ang kanyang puso. Hindi mo ba naiintindihan, Armando? Ang bawat pagkakamali mo, hindi lang akong nasasaktan. Pati ang anak mo, unti-unti mong pinapatay ang tiwala niya sa'yo. Ako, kaya kong tiisin ng sakit. Pero si Nathan, wala siyang kasalanan. Humagulgol siya. Hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil,
kung hindi dahil sa bigat ng kinabukasang naghihintay. Para kay Liza, malinaw na. Hindi niya maaasahan ang asawa sa oras na talagang kailangan niya ito. At sa gabing iyon, sa kabila ng paghingi ng tawad ni Armando, nagdesisyon si Liza sa kanyang puso. Kailangan nang matapos ang kasinungalingan ng kanyang asawa. Kailangan niyang ipakita kay Armando ang tunay na tiwala. Kapag paulit-ulit na winasak, ay hindi na basta-bastang naibabalik pa. Mabilis ang pangyayari. Isang hating gabi, habang si Liza ay gising at nag-aalaga kay Nathan na may lagnat, tumunog ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero na nasa screen. Nang sagutin niya, boses ng isang nurse ang narinig. Mrs. De La Cruz, si Ginoong Armando po. Nadala rito sa ospital. Na-aksidente ang kotse niya. Parang natuyuan ng dugo si Liza. Agad niyang kinuha si Nathan at pinuntahan ng ospital. Pagdating doon, pumungad sa kanya ang asawang duguan. Nakaratay sa emergency room. Tinatahi ang sugat sa ulo. Ayon sa pulis na naroon, sumalpok ang sasakyan dito sa poste patapos mag-overtake ng padalos-dalos. Habang nakaupo sa gilid ng kama, napansin ni Liza ang pitaka ni Armando na sinauli ng nurse. Doon niya nakita ang litrato nilang tatlo. Siya at si Nathan, luma na ngunit malinaw na mahalaga pa rin dito. Saglit siyang natahimik. Nang magkamali sa Armando, bumungat kaagad ang luha ni Liza. Armando, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Hindi ka pa natatakot na tuluyan ng mawala sa amin? Mahina ang tinig ni Armando. Nanginginig. Liza, doon ko lang napagtanto. Sa isang iglap, pwede pala akong mawala. Pero sa ospital na to, ikaw pa rin ang unang hinahanap ko. Kahit ilang beses kitang sinaktan, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Patawarin mo ko. Tahimik lamang si Liza. Pilit na pinapawi ang luha. Sa mga panahong iyon, gusto niyang maniwala, pero takot na siyang mabitag muli sa parehong kasinungalingan. Ganun ba man, bilang asawa, hindi niya kayang talikuran ang responsibilidad na alagaan ito. Sa mga araw ng pagpapagaling ni Armando, siya mismo ang nag-alaga. Pinapalitan ng benda, sinasamahan sa therapy, at tinitiyak na malapit si Nathan sa kanyang ama. Doon nagsimulang magbago si Armando. Hindi na siya lumalabas ng gabi. Hindi na nakikipagkita kung kani-kanino. Ang atensyon niya, natuon na lamang sa pamilya. Tila huli na nga, ngunit malinaw ang kanyang pagsusumikap. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, niyakap ni Armando ang anak. Nathan, patawarin mo si Papa. Hindi na ako aalis at lagi na akong nandito. Ang mga mata ni Nathan ay kumislap, parang muling nakakita ng pag-asa. Ngunit isang araw, habang nag-uusap sila ni Liza sa veranda, isang matinding revelasyon ang lumabas. Napayuko si Armando, halatang may kinikimkim. Liza, noong nasa ospital ako, nalaman ko ang totoo. Wala ka palang sakit. Lahat ng iyon ay palabas lang. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Siya ay nanlamig. Paano mong nalaman? Si Doktora Regina. Kinausap ko siya. Hindi ko siya mapilit na magsinungaling. Sinabi niyang, ginawa mo yun para subukin ako. Hindi galit ang tinig ni Armando, kung hindi puno ng panghinayang. Doon ka naintindihan kung gaano kitang nasaktan. Hanggang umabot ka na sa puntong kailangan mong magsinungaling para makita mo kung kaya mo pa ba akong pagkatiwalaan. Tumulo ang luha ni Liza. Hindi niya may tatanggi ang katotohanan. Oo, Armando, ginawa ko yon dahil wala na akong ibang paraan para malaman kung kaya mo pa ba talagang magbago. Humawak si Armando sa kanyang kamay. At ngayon alam mo na. Alam ko ring huli na ang lahat ng aking pagsisisi. Ilang linggo matapos ang aksidente, tila naging ibang tao si Armando. Wala na ang dating babaero at palalis na asawa. Halos lahat ng oras niya ay nakatuon kay Liza at kay Nathan. Nagluluto siya, naghahatid sundo sa bata,
At kahit sa bahay lamang, ay ramdam ang pagsisikap niyang bumawi. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling mabigat ang dibdib ni Liza. At nakikita niya ang pagbabago. Ngunit papaano niyang maikakaila ang mga sugat na iniwan ng paulit-ulit na pagtataksil. Mga sugat na hindi basta natatakpan ng mabuting kilos ngayon. Isang gabi, matapos nilang patulugin si Nathan, tahimik silang nag-usap sa sala. Liza, bungad ni Armando, maigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Alam kong hindi sapat ang mga ginagawa ko ngayon para burahin ang lahat ng pagkakamali ko. Pero gusto kong malaman mo na totoo ang pagbabago ko, hindi dahil sa natatakot akong mawalan ng kasama, kung hindi dahil natatakot akong tuluyan nang mawala ang tiwala ninyo ni Nathan sa akin. Tumitig si Liza, bakas ang lungkot sa mga mata. Armando, ilang beses mo na akong pinangakuan. Ilang ulit kitang minatawad. Umaasang magbabago ka, pero paulit-ulit mo ring winasak ang tiwala ko. Kahit anong gawin mo ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang ibalik ang dati. Napayuko si Armando. Tahimik lang. Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumama sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumagot, niyakap niya si Liza ng maigpit na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Kinabukasan, dinala ni Liza si Nathan sa parke. Habang pinapanood niya ang anak na masayang naglalaro, bigla siyang napaluha. Doon niya tuluyang naintindihan. May mga sugat na hindi na dapat pilitin pang gamutin. Ang pag-ibig, oo, marunong magpatawad, ngunit may hangganan rin. Pag-uwi nila, kinausap niya si Armando ng seryoso. Armando, pinapatawad na kita. Hindi na kita kayang dalhin sa puso kung may kalit, pero hindi ibig sabihin nito na kaya kong ipagpatuloy ang buhay bilang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Armando. Ibig mong sabihin ay iiwan mo ko? Tumango si Liza, pagkamanluhaan. Hindi kita iiwan bilang ama ni Nathan, pero bilang asawa, kailangan ko na ring piliin ang sarili ko. Gusto kong ituro kay Nathan na ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para paulit-ulit tayong masaktan. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang tahanan. Sa huli, tinanggap ni Armando ang desisyon. Kung yun ang makapagpapagaan ng puso mo, Liza, tatanggapin ko. Pero kahit anong mangyari, lagi akong nariyan para kay Nathan. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang mag-asawa, kung hindi bilang mga magulang na pinili ang kapakanan ng anak higit sa lahat. Si Liza, unti-unting natutong muli na mahalin ang sarili, habang si Armando naman, nagsikap na maging mabuting ama kahit wala na ang pagsasamang minsan niyang winasak. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Nathan na may matatag na pananaw sa pamilya at relasyon. Madalas niyang sabihin sa ina, Mama, natutunan ko sa inyo na ang pagmamahal, totoo lang kapag may respeto at katapatan. Ngumiti si Liza, may kirot ngunit kapayapaan. At doon nagwakas ang kwento, hindi sa masayang muling pagsasama, kung hindi sa pagtanggap na may hangganan ng pagpapatawad. At minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpiling bitawan ng paulit-ulit na sakit. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa kwento natin sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!